Kasi may mga couples na gusto nilang mag-start ba ng business. Malaking challenge sa magulang ano kapag yung kanyang anak ay yung mga nagko-contemplate pa lang. Pero As bilang for me and magulang, my house, talagang we ipapakita will pa rin make natin sure yung to have ating quality pagmamahal. time together. Customary. Puro maganda Closing, natin ano? yung ating Right, anak. ito na yun. At Hindi kaila sa atin na masarap ang umibig at masaya ang may nagmamahal. Hindi ba, partner? Siyempre naman, pero ano bang meron sa love? Meron ba itong magic? Speaking of magic, ang taong in love kasi talagang kinikilig, nagkakandara pa, gusto talagang magkaroon siya ng lover. At Natural lang yun kasi nasa Bible na yan eh. Na each man has his own partner. Kaya talagang maghahanap ka ng kaparehas mo. napakabuti ng ating Diyos, sapagkat dinesign niya talaga na tayo ay magkaroon ng partner sa buhay upang maging mas meaningful ang ating pagsasama. Partner, ikaw ba ay in love? Ako? Sobra pa sa in love. Pero ikaw naman kaya? Kumusta ka? Kung ikaw ay super in love, ako naman talagang to the max ang in love. Uy, naalala ko tuloy ang aking asawa, ha? Ako nga rin pala. So, ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon ay may kinalaman sa mag-asawa. Partner, mag-asawa lang ba? Hindi lang. Kasi alam ko marami ding nanonood ng mga singles at hanggang ngayon naghahanap din ng partner. Kaya para sa inyo din to. Yes, isang makilig na hapon po ang ating mapapanood at mararanasan dito po sa ating programang may pamagat na A New Beginning. And to give us more idea, let's watch this. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. One love, one family, one God. Dito sa As For Me and My House. Of course, with Nick. And I. At kasama po natin ngayong hapon ang isang newlywed couple na magsishare po sa atin ng kanilang new beginning. Sina Mr. and Mrs. Frias, si Linel at si Adriel. Magandang hapon po sa ating mga manonood. Good afternoon po sa inyong lahat. Partner, bago tayo magpatuloy, mag-pray muna tayo. Okay. Gayon din sa mga nanonood. Dear loving Father, thank you Lord for this wonderful afternoon. Help us Lord with this show at sana po ay makinabang ang lahat sa aming pag-uusapan ngayon. In Jesus' name. Amen. Amen. Partner, pag-usapan natin ang pag-ibig, yung sinasabi natin kaninang the magic of love. Yeah. Sang-ayon ba kayo doon na merong magic of love? Paano nga ba kayo nagkakilala? Una po, sa biro-biroan ng mga office mate. Then, ayun, nagkatuluyan. Kasi sa office, ako si secretary. So every time na may pupuntang mga teacher, pastor, lagi nila ako binibiro sa kanya. Hindi namin alam na kami pala the near future. So may nagustuhan ka syempre sa kanya. Of course, madami. Madaming. Okay, ba bang i-share sa amin kung ano yung nagustuhan mo Very sa kanya? loving, spiritually inclined person siya. At siya naman ay talagang frank ka. Talagang sinasabi niya kung ano yung gusto niya. At gusto mo yung ganun babae? At ganun ang gusto ko. Okay, partner. Actually, Adriel, may tinanong ako kay Linel kanina kung bakit hindi niya na pinatagal na sagutin ka. Magandang tanong Bakit yan. nga ba, Linel? Baka maubos lalo yung buhok. So, Correct ka dyan. ilang panahon ba kayo na mag-sweetheart?
Actually, it started last March 14. Oh, so, Last year, 2011. so wala pang 1 year. Wala pang 1 We year. have short engagement. At 3 weeks pa lang kayong kasal, di ba? 3 weeks. Last December 22. Oh, paano pala nangyari yon? Paano ka nag-propose kay Linel? Actually, wala pa nga sanang plano eh. Kaso yung time na dumating yung magbalik bayan yung aking mga kapatid. Right. So, Tinaymingin. October, magbabalik bayan sila. Eh, sabi nung kapatid ko, kailan ka ba ikakasal? Sayang yung aming pag-uwi. Eh, sabi ko, siya, sige. Nagplano kami, nag-usap kami, December 22. So, in-adjust nila yung kanilang pag-uwi. Linel, paano naman nag-propose si Adriel? Ayun na nga ikinento niya. Nanonood kami ng TV, then suddenly sabi niya, pakasal na kaya tayo sa October. Nagulat ako, sabi ko, magpapakasal na ka agad. Pero yun nga, kasi darating yung kanyang kanyang brother, kaya nag-decide na rin kami na magpakasal na nga lang kami para isahang gastos. So, paano ka nag-respond? Kailan, positive ba ka agad? Of O course! tumayo ka at sabi mo, yay! Yes, Ito na talaga kasi talagang the best na tong nakita ko. Oo, tama. Pero Linel, hindi ka ba na-pressure lang na Ano? dahil sa pagdating ng relatives Walang ni pressure. Adriel? Dapat nga mas maaga pa eh. Ba? Talaga. Ang ganda ng love story nila, partner, no? Oh, pero Adriel, nung nag-propose ka ba have you sensed God's leading in your life? Na talagang si Linel na nga ang para sa'yo? Siguro po, sa tagal-tagal sa dami ng inireto sa akin sa kanya lamang ako napasagot. Talagang, pati yung pala, nung kami nagkwentuhan na rin, isa sa favorite song niya yun God Will Make a Way. So, yun na parang naging aming team song na meron pala tagang plano sa aming Panginoon. So, God make the way talaga para sa amin. Ang ganda, no? Partner, paano naman kaya kay Linel? Have you experienced God's leading na talagang si Adriel na para sa'yo? Of Yes. course. During sa preparation pa lang ng aming marriage, before kami magpakasal, na-experience ko na talaga ang Panginoon ay nasa amin. Magpa-plan kami ng kasal without any Sent. Any centavo. centavos. Later on, talagang may nagbibigay na lang for success, magiging success ng aming, Ibig sabihin talagang Kasal. God provided. yeah, oo. Mm-mm. Sige, pag-usapan naman natin yung tungkol sa, ayan na ha, nagplano ng kasal, tapos ikinasal na. Kailan nga kayo kinasal? December 22. Okay, December 22. Nung maikasal na, paano yung adjustment nyo? Kasi 3 weeks pa lang di ba? So, meron bang adjustment na nangyari sa inyo? As of now, sa 3 weeks ng aming pagsasama, wala pa ako nakikitang masyadong major adjustment. Siguro ang mga adjustment na masasabi ko pa lang, nung kasing single ako, sarili ko lang yung iniintindi ko. Ngayon, na may asawa na ako, parang obliged ako na magtrabaho, magluto, maglinis ng bahay. When I was single pa kasi, kahit hindi ako maglinis ng kwarto, okay lang. But you enjoy doing it? Yes, of course. Okay. Ako, may malaki. May malaki yung adjustment. Kasi dati, yung bed ko, malaki. Pwede Pwede akong ka pagulong-gulong. magpagulong-gulong. Ngayon, nagugulat ako, biglang may hahawak sa tenga ko. Sanay ako na walang nahawak doon sa tenga ko. Dadanta biglang meron. So, pero okay lang naman. Paano naman yung adjustment na sabi ni Linel kanina, yung naglilinis, nagluluto? Baka naman ikaw gumagawa nun ngayon. Tama po kayo dyan, Penny. Kasi dati hindi ako nagluluto. Ngayon ako yung nagising ng umaga para magluto. Kaya siguro inaawakan yung tenga mo para, honey, magsaing ka na, maglinis ka na. Hindi kasi partner, kanina kausap ko sila, yun ang ano ni Linel Kahit ako, ganun ako. Ganun. Sa husband ko, ganyan talaga. Parang makakatulog ka talaga. Kakahawak. Oo, kahahawak ng tenga. Sinabi niya yun sa akin. Pero siguro sa kanila ay panggising yon. Okay. Sa mga kaibigan, narinig po natin ang makilig na kasaysayan ng atin pong dalawang guest ngayong hapon. At mamaya sa atin pong pagbabalik, meron pa tayong madidiscover na mas kakilig-kilig pa rin dahil madadagdagan po ang ating guest. Diyan lamang po kayo. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married.
Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. One love, one family, one God. Dito pa rin sa As for me and my house. Patuloy pa rin natin pag-uusapan ng A New Beginning. O partner, sino naman ang mga kasama natin ngayon? Kanina kasama natin si Adriel at saka si Linel. Ngayon naman po kasama natin isa pang bagong kasal, si Dayon at si May. Ilang weeks na nga ba kayo kasal? Weeks ba o month? 1 month na po. Okay, 1 month. Sila ay kinasal partner nung December 11. 11. Malapit sa Oh. birthday ko, December 15 ako eh. So kapares, halos kapares ng guest kanina. O Dayon, paano mo naman kaya niligawan si May? Nung summer ng siguro 6 years ago, ay nagbakasyon siya sa San Pablo, nakita ko siya doon sa printing press. At sinuwerte naman, nagpa-cute ako sa kanya, sinuwerte naman, sinagot ako. Sang-ayon ka ba doon, May? May sinabi siya 6 years ago. Ibig sabihin ba, ilang taon kayo na mag-sweetheart? 6 years. So, 6 years. Apo. Ano ang nagustuhan mo, May? Kay Dayon? Unang-una, nagustuhan ko sa kanya. Tangos ng ilong niya. Oh, iniisip niya ang Pero kanyang... partner, sa tingin ko, kulang pa yung tangos ng ilong ni Dayon kasi inabot ng 6 years eh. Ikaw naman, Dayon, anong nagustuhan mo kay May? Yung kanyang kabaitan, ayan, kagandahan. Pero partner, obvious na obvious, in love sila, oh. Oo nga. Talagang mahigpit ang yakap, ang hawak ni Dayon sa kamay ni May. Na-miss ko tuloy yung partner ko. Ikaw kaya? Of course, na-miss ko rin. Ano naman yung siyempre, kayo, pagkatapos din ng, yung mga preparations nyo bago kayo ikasal, meron ba kayong, nahirapan ba kayo na mag-prepare? Siyempre, 6 years na sila. Yun bang 6 years na yun, nagplano ba kayo ng pagpapakasal na noon? Kailan kayo nagplanong magpakasal? Itong 2010, January, nagpunta ako sa kanila. Propose ako sa kanya. So, ito na yung proposal, Yung proposal ba na ginawa mo yung talagang nasa Filipino tradition na maghahanda ka at mamamanhikan. Pwede bang elaborate? Dumanas po ako na naghakot ng tubig, Ba? Wow! nangahoy, Traditional nga. po, Typical. mano sa magulang niya. At nagbunga naman po yung aking pagsisikap. So, pumayag ka agad siya na magpakasal sa'yo. Opo, at nakita ko naman po sa kanya na siya ay mabait at saka masipag. May, kumusta yung mga magulang mo? Hindi ba sila nagdalawang isip o sinabi na, teka muna, bata ka pa? Dahil po sa nakita sa kanyang personalidad, masipag at saka matyaga. Hindi po na alinlangan aking parents na pumayag sa pagpapakasal namin ni Dayon. Siguro pinuno mo talaga lahat ng containers ng tubig nila, no? Para Abot na talagang maghapon ng ganon. isang timba. Ba? Pero hindi ka na pinagsibak ng kahoy. Nagsibak din po ako. Oo, nagsibak ka rin ng kahoy, Hindi ka kaya nahuli ng DNR? Ba? Pati yung mga puno doon, panakailaman mo na. Pwede na yung Sa sobrang in love, Pag-usapan natin na may kinalaman sa... Kasi syempre, for 6 years, marami kayong naging karanasan. Naramdaman nyo ba at naranasan nyo ang pagpatnubay ng ating Panginoon sa inyong relasyon? Opo, naranasan po namin dahil lagi sasabihin po namin na sa tagal po ng aming relationship, marami rin kaming pinag-aawayan, hindi ka pa pinagkakasundoan. Pero sa tulong ng Diyos, nandun pa rin siya sa gitna namin. Ginaguide pa rin kami niya. Kasi partner, tinanong ko sila kanina eh. Si May kasi dati hindi siya Adventist. Okay.
So, paano mo nadala o naipakilala ang Panginoon at ang Adventist faith kay May? Una, medyo mahirap. Pero siguro, sa aking mga pag-aano sa kanya, yung mga pagpapaliwanag na talagang hindi rin ako pwedeng hindi mabinyagan. Hindi rin ako pwedeng makasal kung hindi ka magpapabinyag. Walang pressure, ha, Hindi May? pa yun pinapressure. Wala Out of love talaga. Ay, napilitan din yata. Pero May, gusto ko sabihin mo ngayon kung napilitan ka o hindi. Ay, hindi naman. Hindi Yan. naman. Dayon, meron ka bang matatawag na God's leading na pinanalangin mo ba talaga ng gusto si May at sigurado ka bang siya na ang para sa'yo? Okay, ito ang ebidensya, partner. Oh. So, ito yung December 11, nung kayo December ikinasal. Masayang-masaya si Dayon, ano? Anong feeling mo nung kinakasal kayo? Ay, wala sa sarili yata ako yung mga panahon yan. Nung matapos yung kasal, yun. Kasal na pala ako. Ikaw din, May. Ganun Opo. din ang pakiramdam mo. Masaya-masaya po. Kasi ang ganda ng inyong ng aura. At halatang-halatang si Dayon nga ay wala sa isip, wala sa sarili. So sa loob yan ng church? Opo. So mabalik ako sa tanong ko kanina. Talaga bang pinanalangin mo siya at nakita mo ang patnubay ng Panginoon? Simula po nung nakilala ko siya, pinanalangin ko po siya. Nagbunga naman po hanggang sa makasal kami. Siguro ito na nga yung aking makakapiling habang buhay. Oh May, partner, curious lang ako eh. Kasi karamihan ng mga nanliligaw, hindi ko alam sa mga viewers natin, no? Na mabait lang pag nanliligaw, pag mag-asawa na ay nag-iiba na. Meron ka bang napansin, May? Wala naman po. Mabait pa rin siya. At napatunayan ko rin na maalaga siya. Gawa ng, siya yung gumigising sa maga at siya yung nagluluto. Oh, very good. Nabanggit, partner, kasi nasa 2012 na tayo, yung pagluluto, mga gawaing bahay. Hindi ko alam sa bahay nyo, pero gusto kong malaman, naghahati ba kayo ng gawain o nakakapag-isip pa rin kayo na, lalaki ako, hindi dapat ako naglalaba. Naglalaba ka ba? Naglalaba rin po ako. Kaya nga lang po ngayon, nadagdagan ng labahin ko. Aha. Pero ang mahalaga, masaya sila. O ayan mga kaibigan, naku, ang sarap-sarap ang makinig sa kanilang mga istorya. Pero kulang po ang ating panahon sa pagbabalik po natin. Huwag po kayong aalis. Meron pa tayong gagawin. Kasama po yung isang couple kanina. Dalawa na sila na magiging kasama natin sa atin pong pagbabalik. Dito pa rin po sa ating episode na may pamagat na A New Beginning. Dito sa As For Me and My House. One love, one family, one God. Dito pa rin sa As For Me and My House. Ngayong hapon, magkakaroon tayo ng maikling game. Ang title ng ating game, partner, ay Mix and Match. So, meron silang isusulat dito. Meron na tayong katanungan dito na kailangan mag-match yung kanilang sagot. Oh, partner, kaya ako nandito para walang magkopyahan, ha? Ikaw ang watcher Okay, dyan, akong ha? watcher niyo dito, ha? First question. Naaalala niyo pa ba yung inyong first date kung kailan nangyari? Aha. Remember your first date? Okay, bawal magtinginan. 3 to 5 seconds. Dito natin makikita mamaya kung sinong merong outside the Colombo. Okay, tingnan natin, ha? Number 2. Ay, hindi. Papakita muna natin. Papakita Sige, mo na. show Okay. board. Show board. February 14. Ang magka-partner po dito. Ha? Ang magka-partner po dito si Adriel at si Linel. February 14 and September 29, 2010. Kayong dalawa. September, August. Dikit. Naku, mix. Next, partner. Go to the Yun next nga, question. sabi ko, diba? Baka naman, hindi kaya sa ex nyo yan? Okay, number 2. Pag-isipan nyo maigi, bumawi kayo. What's your theme song? Kanina pa natin pinag-uusapan yung theme song na yan. Sa mga viewers kaya natin, naiisip nyo pa ba yung theme song nyo? Oh, Kung kayo naka din 5 po, yung years, mag-asawahan 10 years, dyan. nag-silver Magsagot anniversary kayo. na ba kayo? What is your theme song? Show Okay, board. partner, tingnan na natin. What is your answer?
Linel and Adriel, you have 1 point. God will make a way. God gave me you. God gave me you. O, bumawi, partner. Oh, bumawi. So ano na score natin? All one. All one. All Oh, one ang ating excellent. Natakot? score. Third question. Do you still remember the first activity the morning after your wedding? Oh. First activity. Okay, di ba may first night? Yung first morning. Partner, Ano yung- hindi masyadong mahirap sa kanila to kasi 3 Very months ago fresh. pa lang, di ba? No, 3 weeks ago. 3 weeks ago yung iba. And 1 month ago. Ah, tama. Ano yung ginawa nyo nung unang umaga? Oh. Pagkatapos ng inyong kasal? Mukhang nahihirapan si Dayon ah. Okay, punta. Ibang papel ang gamitin nyo. Ibang papel. Aha. Ay, iba pa pala. Okay. Yes? Ready? O, tingnan natin. Dapat Exciting to, parehas yan, Exciting to. Lakhan nyo ang sagot nyo para makita ng ating audience. Yan. Para Oh, 2 points show your na. answer. Nagbukas ng gift. Ito si May naman ay nagpahinga. Siya naman ay nag-kiss and Aha. he took a bath. Ano naman to? Ano to? Prepare ourselves to Santa Rosa. Pwede rin. So pero ano na score hindi natin, alam kung partner? anong, Okay na yun, okay na pwede yun. na rin yun. Ano nang score okay, natin, so we have partner? 2 and 1. Nako. Ang 2 ay si Adriel, Yes. tsaka si Linel. 1 si Dayon, tsaka si May. Okay, guys. Next question. Ito tingnan talaga natin. Kahit bagong kasal pa lang kayo, ilan kayang anak ang gusto nyong magkaroon? Napagplanuhan Lakihan niyo yung na ba sagot. to? Ilang anak kaya? Okay, Okay. answer 3. Naku, matipid si Dayon. Matipid si Dayon. So, Isa lang ano? gusto niya. So, si Adriel at si 3, Linel alright. ay 3 ang gusto nila maging anak. So, Ba? 3-1. 3-1. Nako. Ba? May. Dayon, Gusto ko sana ha? makabawi pa kayo kaso last Okay. question na tayo ngayon. Pero partner, bago mo tanong yan, hindi ko alam kung sino nagkakamali, kung si May o si Dayon eh. No? Oo nga eh. Okay, Ngayon, sige. si Dayon ang nagkamali Okay, ngayon. last Hindi ko alam question. natin Okay. kung sino. Oh, hindi Pero- natin alam. Pero, ilan ba talaga ang gusto niya maging anak? 2. 2 daw. Ito, last question. Okay. Do you still remember your anniversary when you were still sweethearts? Kailan ka sinagot, ibig sabihin? Kailan sinagot? Aha. Hmm? Again, sa mga viewers Kailan natin, huwag kayo niyong kakalimutan yun napakahalaga nun. Yung Hindi anniversary lang na yung mag-sweethearts wedding kayo, day. o partner ako, alam ko pa, December 26. Ako rin, alam ko pa rin. Oh, show your answer. Laki, tingnan nyo para makita ng ating audience. March 14 si Adriel, September 16. Wow! Okay, palakpakan naman natin. Oh, yun ang mahalaga, hindi nila Oo. nakakalimutan yung kanilang So, ang score ay 4-2. 4-2. 4-2. Pero partner, hindi naman nangangahulugan, natalo sila Dayon at saka si May. Kasi as they live, siyempre, sweeter as the years go by, mas marami silang ma-discover sa isa't isa, malalaman nila, mama-match na rin yan. Pero Ano? mukhang kinakabahan na si Dayon. Baka pag uwi nila raratratin siya. Gagawin kong 3 anak namin. Yeah. At least ngayon, alam Pero mo na, ngayon, di ba? partner, ngayon Aha. naman, ano ang message niyo sa isa't isa? Right. Oh, Dayon, panguna mo na. Message ko sa iyo, May. Pangako ko sa iyo, habang buhay, pakakamahalin kita. Magiging mabuti akong asawa at sa acting magiging anak. Okay, Linel? Hi, Han. Message ko for you. I can't promise to be a perfect one. Kasi there's no such thing as perfect. So, I'll try my best to be a better one for you. Love you. Love you too. Ito naman ay talagang habang nabubuhay, hanggang may buhok, ay talagang pakamamahalin kita. Malapit nang matapos yon. Partner, ang sweet nila, no? Oo, pwede bang hilingan natin na sila ng isang mabilis na kiss? Okay. So, sige. wag si Dayong tsaka si Adriel, ha? Doon sa asawa nyo, ha? Okay, lipat kami doon. Okay. Mabilis. Switch. Okay, camera. Kunyari, walang nanonood, ha? Kunyari, kayo lang dalawa sa buong mundo. Ready? Wow, palakpakan naman natin. Yan. Excellent.
Okay, thank you very much. At ngayon, pakinggan man po natin si Tita Deng. Alam ko po na na-miss natin si Tita Deng, ang ating pong resident advisor. Kaya Tita Deng, take it away. Thank you, Ai at Nick. At congrats sa ating mga guest na mga bagong kasal. Meron akong natanggap na email mula kay Ruby ng Santa Mesa. Siya rin ay isang bagong kasal. Ito ang kanyang tanong. Hi, Tita Deng. Bagong kasal po kami. Ask lang po namin, ano po bang mga advice ang maibibigay niyo po sa amin when it comes to adjustments sa aming first few years of marriage? Alam niyo, sa pagkatapos ng kasalan, diyan lumalabas yung mga hindi natin nakita nung tayo ay nagliligawan, di ba? At akala natin ito ay magiging sanhi ng hindi magandang pagsasamahan. Pero when you make God the center of your relationship, ang differences na ito ay magiging isang hakbang na lalong magpapaunlad ng inyong pagsasama. So celebrate your differences and communicate love. There are many ways to communicate love. Ang kailangan lang, alamin mo kung ano ang kanyang love language. At alam ko na magiging maganda ang inyong pagsasama. At ito pa, may tanong din na galing kay Elenia ng Cubao. Meron daw bagang sinasabi ang Biblia tungkol sa pagsasama ng mag-asawa na maging inspirasyon nila sa pagsisimula nila sa kanilang buhay mag-asawa. Sa Galatians 6:9, ganito ang sinasabi. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Kung anong mga ginagawa ninyo nung kayo nagliligawan, na yun ang nagdala sa inyo na kayo ay nag-decide na magpakasal, pagpatuloy ninyo, sapagkat lalong magiging maganda ang inyong karanasan at yayaman ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Thank you sa ating mga viewers. Patuloy lang po kayo sa pag-send ng inyong mga tanong at mensahe sa ating email na naka-flash sa inyong screen. Back to you, Nick and I. Welcome back po. Thank you very much, Tita Deng, sa iyong napakagandang sinabi at isinyer sa bawat isa sa amin. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang maganda nating narinig mula kay Tita Deng. At ngayon naman, partner. Yes, partner. Ngayon ang panahon para sa line of commitment. Simulan natin kay Dayong at kay May. Para sa amin, as for me and my house, kaming dalawa ni May ay patuloy na magtatalaga sa Panginoon. Oh. Okay, thank you. Kayo naman, Adriel and Linel. As for me and my house, kami po ay patuloy na maglilingkod at nagtatalaga sa Panginoon na kami ay gamiting makapangyarihan sa kanyang gawain. Okay. Okay. So time ka na ba, partner? Okay. As for me and my house, we will always cherish our new beginnings. Maganda yan. As for me and my house, patuloy kaming magtatalaga din sa Panginoon kasama ng aming mga anak sa magulong sanlibutan ito upang lalong maging matatag ang aming pamilya. So maraming salamat sa ating mga guest ngayong hapon na talagang nagpakilig naman sa atin, partner. Thank you very much. At maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kasama po namin kayo dito sa As for me and my house. You're watching Hope Channel, around the world.